Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Are we happy? Amen. Salamat. Dapat tayo maging masaya. Ano man ang nadadaanan ng ating buhay, dapat tayo maging masaya sa pagpupuri, sa pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Kasi yung ating pagsamba sa Diyos ay dapat tayo po ay wala pa man ginagawa si Lord sa ating buhay sa pag-uumpisa ng ating pagsamba. Pero nakangiti na tayo dahil we expect na may gagawin ng Diyos muli sa ating buhay sa umaga po ito. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nakakapagpatuloy sa ating online at sa ating on-site. Sabi po ng iba, face-to-face. So, alam niyo po mga kapatid na isang mahalagang bahagi na ng ating buhay ngayon ay hindi na siguro maaalis habang tayo po ay merong dinadaan ng pandemic ay yung pong pagbabago ng ating pagsamba. At dahil po dito, marami pong naninibago dahil sa pagbabago na yan, hindi po natin alam kung gaano po natin na ipopokus, gaano po natin na ibibigay yung karapat-dapat na pagsamba sa Panginoon. Katulad po ng ginagawa sa sanctuary. Pero mabuti po ang Diyos. Amen po ba? Kasi kahit meron po tayong kinakatakutan ngayon na pandemic, COVID-19, ay inalaw po niya ng pansamantala na meron tayong pagsamba sa ating mga sambahayan. At inobserbahan ko po, even myself, kapag tayo po ay nasa bahay, parang yung 100% na focus mo sa pagsamba ay hindi natin nasa sa katuparan. Kasi marami pong distraction. Marami kang naisip, marami kang naalaala mga bagay-bagay na po. So, kapag ganun po yung sitwasyon, alam niyo po ba na ito po yung nakaka-apekto sa ating pananampalataya? At maaari nakikita tayo ng ating anak, hindi tayo nakapokus, ano yung ating ginagawa? Ano po? Napakahalaga po yung tayo po ay talagang nagbibigay ng 100% na attention sa pagsamba sa Panginoon. At kaya po mga kapatid sa umaga po ito, sabi ko nga po, magbibigay po ako ng preaching na series, doon sa word na stand firm. At naumpisan ko na po nung nakaraang Sunday yung letter F po natin. Fix your eyes unto Jesus. At sa umaga po ito mga kapatid, tayo po ay dadako naman po doon sa word na I. At bago po basahin yung mga salita ng Diyos sa umaga po ito, gusto ko pong ipakita sa inyo ang picture na ito. So sa picture po na yan po yung mga sinauna, mga unang mga mananampalataya na inilalagay po doon sa isang malaking arena, isang malaking pabilog na kung saan pinapanood ng mga tao ang naandon. At ang mga naunang mga mananampalataya ay pinapanood na ipinapakain po sa leon. Yan. So, nakakalungkot na po. Talagang kahit pa paano, talagang natatakot po tayo sa ganitong mga sitwasyon at mga pangyayari. Pero, mga kapatid, bakit pa sa kabila ng lahat na ganito po yung ginagawa sa mga mananampalataya, nananatili pa rin sila matatag sa kanilang pananampalataya? Amen po ba? Nananatili silang nagpapatuloy sa pananampalataya. Alam niyo po bakit po ganyan ang ginagawa sa mga mananampalataya ng unang panahon? Kasi gustong murahin po ni Satanas yung pananampalataya po natin sa ating Panginoong Kristo. Kahit noon pa man. Di po ba? Kahit nung siya po ay ipapako pa lang sa krus, yung siya po ay nagmi-ministeryo dito sa lupa, talagang ayaw po ni Satan na makagawa ang Panginoon sa buhay po natin. At ang mga mananampalataya po noon, kaya po sila pinapakain sa leon dahil pinagbibintangan po silang kulto. Alam niyo po yung bintang sa kanila na kulto, sa atin na kulto, yung kung tayo po ay merong buhay na magulit.
Tayo po ay mabubuhay na maguli. Yun po yung pinangahawakan ng mga mananampalataya. Kaya hindi sila natatakot mamatay. At doon po galit, hindi po naniniwala doon ang mga Romano. Hindi po sila naniniwala sa second life na ibuhay na walang hanggan. Mananampalataya, meron ganun po. Kaya nga po, hindi lang po sila pinapakain sa leon, kundi sila po ay sinusunog ng buhay at ginagawang parang, ano yun? Ano po yung pilawan? Sulok. Susunugin kang buhay. Ginagawa kang sulok. At marami pang ibang kamatayan po ng Kristiyano. Pero, hindi po sila natinag. Bakit kaya ang mga mananampalataya nito? Ano po? Tayo dapat kasama po doon ay hindi natitinag kahit ano po ang kanilang daanan. At ang Kristyanismo po ay nagpapatuloy hanggang ngayon. So, isa sa mahalagang bahagi po, ano po, ng katunayan na ang mga mananampalataya ay matibay at matatag at hindi natitinag ay ito pong sinasabi verse 27 hanggang 29. Hindi pa po ito yung verse natin. Ito po ay patutuo ni Apostol Pablo at nagpapakita kung bakit siya po ay immovable. Yung pong ating word po ngayon ay immovable. Ano po? Naranasan ko rin ang lahat ng nahirap at pagod, malinit na nagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lamang malbalaban. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Pansinin niyo po siya. Dumadanas po si Apostol Pablo ng matinding hirap. Maraming hirap. Pag binasa po natin itaas niya, pinaiksi ko na lang po, mahaba po yung hirap na binabanggit po niya. Pero dito po sa word nito, sapat na para makita natin at malaman na napakahirap ng kanyang dinadaanan. Pero kahit mahirap ang kanyang dinadaanan bilang mananampalataya, tagasunod ng ating Panginoon, ano po yung concern niya? Inaalaala ko pa araw-araw ang iglesia. Hindi po ba? Ibig sabihin, siya ay nananatiling nagpapatuloy na may concern sa iglesia. Siya ay nananatiling nagpapatuloy sa kanyang pananampalataya at inaalala ang mga kapatid. Tayo po mga kapatid, kumusta na po ang ating pong concern sa church? Opo, mahalaga na alalahanin po natin yung pangangailangan ng ating pong pamilya. Ano po? Pero dapat habang nangyayari ang mga panahon ito, ipinagtatanggol po natin, nagiging matibay tayo, nagiging matatag po tayo, na nakikita ng ating pamilya, na nagiging patotoo, na tayo po ay nananatiling matatag sa ating pananampalataya. Amen po ba mga kapatid? At sa umaga po ito po yung salita ng Diyos na ibabahagi ko po sa inyo. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. At ganito po ang sabi sa Ingles, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord." Gusto ko pong basahin sa Tagalog. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong mga pagpapagal para sa Kanya. Dakilang Diyos, aming Ama, narito po ang mga salita mo. Patuloy po kami nakikiusap sa iyo na ipaunawa mo po sa amin ang sinasabi ng iyong mga salita. Maintindihan po namin ito, Panginoon, at maging dahilan upang Lord, ang kahalagahan ng aming pananampalataya kasama ng aming pamumuhay sa mundong ito. Makita po namin ang kahalagahan ng aming kaugnayan sa iyo, ang aming pananampalataya, at maging bahagi po ng pagtatagumpay at pagpupursige po namin na maging matagumpay ang aming pong buhay kasama ng aming pananampalataya, kasama ng aming pamilya. Kaya dalangin ko po, Panginoon, patuloy mo kami samahan at ipaunawa at pagpalain yung mga salita mo nito sa aming buhay. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So gusto ko po pasinin po dito mga kapatid
yung sinasabi po ni Apostol Pablo na steadfast and immovable. So, bakit po niya sinasabi ito? Bakit po meron pong napakahalagang sinasabi si Apostol Pablo na yung maging matibay at maging matatag sa pananampalataya? Kaya napakahalaga po na naiintindihan po natin ito bilang isang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Na kinakailangan sa ating pong panahon ngayon na tayo po ay unti-unti po kinakain ng takot ng mga alalahanin at ng kung ano-ano mga bagay na hindi maganda dahil sa epekto po ng COVID-19. Kinakailangan tayo po ay maging immovable. Maging matibay, maging matatag po sa ating pananampalataya. Bakit ba yung pananampalataya ni Apostol Pablo ay immovable? Ito po yung napakahalagang dapat natin matutunan mula kay Apostol Pablo. Kasi ang tibay niya, di po ba? Ang tibay niya, ang tatag niya, pwede po siya mag-quits eh. Pero hindi po yun ang kanyang tinitingnan. Kasi alam niya, yung mahalagang bagay na naranasan niya sa kanyang buhay ay kinakailangan niyang ipagpatuloy. So meron po akong mahalagang puntos dito mula sa ating binasang mga talata. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Pansinin niyo po na muna natin yung word na, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable. Bakit po sinasabi po niya na dapat po tayo maging immovable? Kasi siya mismo sa kanyang sarili, hindi po natitinag, hindi po nangingiba, kahit anong dinaanan po niya sa kanyang buhay. Kahit anong persecution, kahit anong sitwasyon, kahit anong panahon, pinagbibintangan, hindi maganda, nananatili po siya. Tayo po mga kapatid sa ating panahon ngayon, kumusta po yung ating pananampalataya? Nagpapatuloy po ba? O tayo po ay marami na rin dahilan? Ito po yung gusto ko makita dito sa sinasabi ni Apostol Pablo. Bakit po siya immovable, matatag, matibay? He encountered Jesus. Naranasan po niya, na-encounter po niya si Jesus. At napakahalaga po sa buhay po ng tao na makikilala niya si Jesus Christ. Kasi ito po yung nagpabago ng buhay ng pananaw ni Apostol Pablo. Alam niyo po ba na si Apostol Pablo ay dati na pong maka-Diyos? Isa po siyang Pariseo. Siya po ay mataas na pinag-aralan. At ang kanyang paningin, at pananaw sa mga Kristiyano ay kailangan buwagin, kailangan mawala. Kaya nga po, bumili po siya ng sulat sa mga pinuno ng Pariseo para usigin, hulihin, parusahan, at marahil burahin ang mga Kristiyano. At maraming ganyan ang pananaw. Ano po? Sila po, yung pinagbulan po ng bayan ay pinili ng Diyos. Mga Israelita. Pero hindi nila nakikilala Jesus Christ. Di ba tinakwil nga nila si Jesus Christ? Ipinapako sa krus. At yun yung dala-dala ni Apostol Pablo. Tapat po siya sa kanyang relihiyon. Ano po yung relihiyon ng mga Israelita? Judaism. Pero, pansinin niyo po, maka-Diyos po siya. Tapat siya sumusunod, naglilingkod. Pero na-encounter po niya si Jesus. Ano pong part? Sa Gawa po, chapter 5, verse 3 and 5. Hayaan niyo po basahin ko sa inyo ang
Ito po yung naglalakbay na po siya at uusigin na po niya ang mga mananampalataya. Sabi dito ng mga talata, naglakbay si Saulo. Saulo pa ang pangalan niya po noon nang hindi pa niya nakikilala si Lord. Saulo ang pangalan niya. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano ba? Nasubasog siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya, tumindig ka't pumasok sa lungsod, sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Ito pong senaryo po ito, wala na si Jesus po. Matagal nang wala na. Umakyat na sa langit. At ang natitira na lang po ay yung mga mananampalataya at nagpapatuloy sila sa kanilang pananampalataya. Pero nang uusigin na sila ni Apostol Pablo, ito po yung na-experience ni Apostol Pablo. So, pinapatunayan lang po sa mga talatang ito na totoo si Jesus. Hindi po ba? Totoo si Jesus. Kasi magpapasayan po natin yung mga unang talata po ng Biblia sa New Testament, yung kasaysayan po ng ating Panginoong Kristo doon, na andun siya sa 4 na aklat hanggang sa Juan. Ano po? Makikita po natin doon yung katotohanan ng mga ginawa ni Jesus Christ. Pero nang wala na si Jesus Christ, mga mananampalataya lang, parang mahirap paniwalaan at sundin yung mga aral ng Jesus Christ kapag hindi na po siya nakikita. Pero pinatunayan po ng Panginoon yung kanyang sinabi na siya po ay nananatiling buhay. So yun po yung pinangahawakan ni Apostol Pablo. At dapat ganun din po tayo mga kapatid. May taong na nangaral sa atin patungkol kay Jesus Christ at sinampalatayanan natin. Kasi bakit po mga kapatid kinakailangan maniwala sa mampalataya po tayo sa ating Panginoong Kristo? Kasi kung paano po na-encounter ni Jesus, Saulo, ni Pablo, si Jesus, meaning, he encountered the truth. Hindi po ba? Na-encounter po yung totoo talaga. Na totoong may Jesus Christ at naramdaman niya yun, naranasan niya sa kanyang buhay. Kaya yun po yung isang matibay na dahilan kung bakit po siya nagiging matibay at matatag sa pananampalataya. At dapat ganoon din po tayo mga kapatid. Kasi ang Panginoon Jesucristo mismo ang nagsasabi mula sa John chapter 14 verse 6. Di po ba? Siya mismo ang nagsabi, pero wala na po siya, pero pinatunayan na po sa buhay ni Apostol Pablo dahil meron po siya purpose sa buhay ni Apostol Pablo. Gamitin yung buhay ni Apostol Pablo at patuloy na ipahayag yung mga katotohanan patungkol kay Jesus Christ. Kaya nga po kung tayo ay nakarinig sa mga pangangaral tungkol kay Jesus Christ at sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Kristo ng totoo, yung katotohanan na pagkakilala kay Jesus Christ, kung paano nakita at naranasan ni Apostol Pablo yun, dala-dala din po natin. At kung paano po yung tibay niya at tatag niya sa kanyang pananampalataya, dapat taglay-taglay din po natin mga kapatid. Hindi po ba? Yun po yung mahalaga sa ating buhay na dala-dala po natin sa ating panahon ngayon. Kahit mahirap ang panahon, mahirap ang sitwasyon, maraming tayong pwedeng maging dahilan, kinakailangan magpapatuloy tayo sa pananampalataya. Hindi po tayo nagtitinag, hindi po tayo nawawala. Bagkus nagpapatuloy po tayo mga kapatid. Sabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Lord po ang pundasyon ng ating pananampalataya. At narinig po yan, hindi niya yan doon sa aking pinarits na nakaraan. The author, or foundation of our faith is Jesus Christ. Kaya kung si Jesus Christ po yung foundation ng ating pananampalataya,
kinakailangan tayo po ay nagiging matibay at maging matatag sa ating pong buhay sa pananampalataya. Ano man yung daanan natin sa ating pong buhay sa mga panahon. Amen po ba? Kahit may pandemic yan at anumang mga dinadaanan natin hirap ngayon, kinakailangan nagpapatuloy po tayong matibay at matatag sa ating pong pananampalataya. Pangalawang bagay po, mga kapatid, bakit po immovable si Apostol Pablo? Sabi po sa verse na binasa natin, always abounding in the work of the Lord. Ano po ba yung abounding? Abounding po, ibig sabihin, lumalawak o sumasagana. Kaya nga sabi po doon sa Tagalog, magpakasipag kayo. Hindi po ba? At bakit sinasabi ito ni Apostol Pablo? Kasi mula doon sa totoong naranasan niya, na-experience niya patungkol kay Jesus Christ, na totoo si Jesus Christ, na totoong mayroong kaligtasan. Pagmula sa Kanya, nararamdaman niya sa Kanyang sarili. Napapag-unawa niya ng malawak na yung katotohanan patungkol kay Jesus Christ ay dapat kumikilos at nagaganap nangyayari sa buhay nating mga mananampalataya. Abounding means, mga kapatid, hindi lang po doon sa tayo po ay Bible study ng Bible study, hindi po doon sa hayo tayo ng hayo, bagamat kailangan po yun. Abounding the work of the Lord is yung makikita sa buhay po natin na sumasagana upang mag-bless yung tao at makakilala kay Jesus Christ. Hindi po ba? Yung buhay natin mismo ay nagiging magandang patotoo upang yung magandang balita patungkol kay Jesus Christ ay maabot ng mga tao, malaman ng mga tao, makilala ng mga tao si Jesus Christ dahil napakahalaga ng makilala ng tao si Jesus Christ sa buhay natin sa mundo po ito. Hindi po ba? Gusto ko pong maging malalim yung pagkaunawa natin sa ating pagka-Kristiyano. Hindi lang natin sinasabing tayo po ay Kristiyano, tinanggap natin si Jesus Christ at meron na tayong kaligtasan. Meron pong ini-expect sa atin, meron pong nire-remind si Apostol Pablo. Mag-abound. Sumagana po sa atin yung gawain ng Panginoon. Hindi po ba? What I mean to say, mga kapatid, kasi ang alam po natin kadalasan at nai-ignore natin at parang ayaw natin. Sama ka sa Bible study, mag-lead ka ng Bible study, mag-share ka ng Word of God. Parang yan ang alam natin, nakikita po natin. Sa iba, ayaw po nila yun. Naiintindihan niyo po ba ako? Ayaw po ng iba yun. Kasi hindi sila marunong mag-share ng salita ng Diyos. Hindi nila alam magbahagi ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, gusto ko pong malaman ninyo na kahit hindi ka nagbabahagi ng mabuting balita, pero nasa isip mo, ito pong sinasabi ni Apostol Pablo na tayo ay nakakilala kay Jesus Christ at nalaman natin yung totoo ng kaligtasan, meron kang pwedeng gawin. Hindi sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, kundi yung kabutihan mo. Hindi po ba? Yung kabutihan pwede natin gawin sa tao para mag-bless po siya at maging daan po yun para makilala niya at sampalatayanan ang ating Panginoong Hesukristo. Naintindihan po ba natin? Kaya kahit nasa trabaho po tayo natin, anuman yung trabaho natin, dapat nag-a-abound yung work of the Lord. Sumasagana po sa
sa atin. Ibig po ba, natatandaan niyo po ba yung na-share ko na siguro ito 2 beses, na meron po sa Amerika, na meron pong fast food, na nilagay po niya sa baso po ng fast food na yon ay John 3:16. Meron po siyang effort, kahit po ang kanyang konsentrasyon ay mag-business, pero dala-dala po niya yung kanyang pagiging Kristiyano at makapag-win po ng tao. Yun po yung kasama sa abounding in the work of the Lord. Ibig po ba mga kapatid, ikaw ay nagiging mabuti, ikaw ay nagiging daan at gumagawa ng kabutihan dahil ang pinaka-intention mo, i-bless siya at makakilala sa Panginoon. Dahil ang mga tao, kinakailangan makakilala kay Kristo dahil si Kristo lang ang katotohanan. Si Kristo lang ang tagapagligtas. Amen po. Amen po ba mga kapatid? Kaya dinadala ko ng buhay ko natin yung pagiging tunay na tagasunod ng Panginoon. We should abound the work of the Lord in our life. Nabibless ang tao. At magiging daan po yun para makakilala sila sa Panginoon. Marami pong kaparaanan. Halimbawa, ano ba yung hobby natin? Ano ba yung trabaho natin? Amen po mga kapatid. Halimbawa, ang hobby mo ay mag-bike, mag-gym. So gamitin mo yun. Gawin mo ng kabutihan yung tao yun. Ang intention mo, someday, makikilala niya si Jesus Christ. Ano pa po ang trabaho po natin? Marami. Tagapagluto, karpintero, engineer. Sino yung nakakasalamuha? Dapat nag-aabound po yung work of the Lord sa ating buhay. Amen po ba? Naintindihan po ba ako mga kapatid? Kaya si Apostol Pablo nagiging immovable, matibay, kasi gusto niyang matupad at mangyari. Kung ano po yung naranasan niya sa Panginoon, kung ano yung ginawa ni Jesus Christ, noon pa, more than 2,000 years na ang nakakaraan. At yan ang dapat dala-dala natin mga Kristiyano sa ating panahon ngayon, lalo na sa ating panahon ngayon, maraming taong nadidepress, maraming taong nagugulumihanan, maraming taong hindi alam ang direksyon, nanghihina, nadi-discourage, nag-aalala. Ito po yung panahon, we should abound in the work of the Lord. Para abutin ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Dahil isang araw mga kapatid, darating ng Panginoon. Kaya binigay ng Diyos yung kanyang buto na kaya namatay si Jesus Christ doon sa krus. Isang araw babalik si Lord. Kaya yun po yung mga kapatid. Meaning mga kapatid, yun ang birth point po natin. He wants us to share the good news to many. Gusto ni Apostol Pablo na yung i-share po natin yung magandang balita sa marami. Amen po. Amen po ba doon? Yun po tayo Kristiyano, yun po yung tayong tunay na mananampalataya. Yung ating kabutihan, ay sumasagana. Yung gawain ng Panginoon ay sumasagana para abutin ang marami. At maging daan po yun para makakilala po ang marami sa Panginoon. At sa ating panahon po ngayon mga kapatid, medyo mahirap po na mga Bible study, mga gathering, mahirap po, pero meron pong option, di ba may other platform para po maabot ang tao at makakilala po sa Panginoon. Kung kaya po natin sa face-to-face, why not? Kung kaya po natin po sa online, sa mga chat, mga tawag, dapat nag-aabang po yung gawain ng Panginoon. Yun po yung tunay na gawain po ng church. Amen po ba mga kapatid? Yun po
Yung sinasabi ni Apostol Pablo, na magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon. Ang gawain ng Panginoon, mga kapatid, ang gawain ng Panginoon, ang gawain ng church, ay patuloy na abutin ng mga tao at mga kilala sa Panginoon. Yung gathering po natin dito na nag-worship, ang palakas po sa ating pananampalataya upang tayo po ay makapagpatuloy sa mas mahalagang pinapagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Kaya nga po kapag tayo nanghina na, di mo ba? Kapag bumagsak na yung ating pananampalataya, paano pa tayo hahayo? Paano pa may papakita po natin yung kabutihan o gawa ng Panginoon sa iba? Kung tayo po ay discouraged na, nag-aalala na, natatakot na, hindi po nagagawa ng church ang kanyang gawain. Sabi nga po ni Pastor Velasco, ang gawain po ng church ay bumuhay ng mga espiritu. At ang church po, nananatiling dapat buhay. Kaya po tayo nag-gathering, nagpapatuloy ng worship, para yung gawain po ng pag-abot ng maraming tao, patuloy po natin isa sa katuparan, mga kapatid. Kaya hindi po natin dapat baliwala. Hindi po dapat natin ignore na hindi po tayo magwiwi ng tao. Magwiwi po tayo sa kaparaanan at kakayanan na pwede mong gawin. Amen po ba? Ako po bunga po ng pagtsatsaga ng tao sa akin kahit kahit matagal po. Kasi ako po hinihikayat ng aking kaibigan na pumunta sa church, umatin sa church, maraming beses, ayoko, tumatanggi po ako. Pero dahil hindi po siya nagsasawa ng pakikipag-usap sa akin, pag-iintindi sa atin, magandang relasyon, kabutihang loob na pinapakita sa akin, dumating po ang panahon na tinanggap ko na rin ang Panginoon. At yun po ang napakahalaga sa buhay po ng tao. Tayo po ay makapaghikayat ng tao madadala po sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba doon? Amen. Kaya kahit sino po tayo, dapat meron po tayong concern na tayo po ay maging instrumento na po sa gawain po ng Panginoon. Hindi lang po tayo sa mga aser, hindi lang po tayo sa mga pagtugtog, pag-awit. Bahagi po yun ng gathering. Pero dapat po, mga kapatid, meron po tayong malalim na concern at abutin po ang mga tao para makakilala sa Panginoon. So, ano po sabi dito sa pinapatunayan po ni Apostol Pablo sa kanyang sarili? Sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 9, verse 19 hanggang 22. Kasi ninyo po yung kanyang passion, yung kanyang concern, ano po, bilang nakakilala sa Panginoon ng totoo. At dapat ganito din po tayo, kung nakikilala natin ng totoo si Lord, dapat ganito rin po yung nararamdaman po natin. Ano po sabi niya? Malaya ako at di alipin inuman, ngunit napapaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y nag-asa Hudyo upang mahikayat ko sila. Bagamat hindi ako saklaw ng kautusan na pailalim ako rito. Samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko sila. Sa piling naman ng mga hintil na di saklaw ng kautusan ni Moses, ako'y naging parang hintil di saklaw ng kautusan upang sila'y mahikayat ko rin. Hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Napansin niyo po ba yung word na makahikayat? Pag sinabi mong makahikayat, hindi mo siya direktang inaaralan.
ng salita ng Diyos. Hindi po ba? Hinihikayat mo siya papunta sa pagkakilala sa Panginoon. Sumampalataya sa ating Panginoon. Naginis niyo po ba ako, mga kapatid? Hello? Sumagot naman po kayo. Bakit po ba tayo nagpapatuloy as a church? Ano po ba yung purpose natin? Para makalitan. Pasama na po ang mundo. Yan po ay nasa Biblia. Naghahanap po tayo sa kahirapan at pahirap ng kahirapan. Ang buhay. Yan na po yung nakikita natin reality. Kaya yung pananampalataya po natin, nananatili pong matibay, matatag. Yung gawain po ng Panginoon, nananatili at nagpapatuloy. Tingin po ba? Nakita niyo po si Apostol Pablo. Nakisalam mo nga lang siya sa tao. Nakipagkaibigan, nakibagay. Ang kanyang purpose, mahikayat ang tao pagkakilala sa Panginoon. At mga kapatid, ako nakatayo po dito, hindi po akin yung sinasabi ko. Ito po ay sa Panginoon. Ito po yung habag ng Diyos sa ating sangkatauhan. At bilang mga mananampalataya, dapat naiintindihan po natin yung tunay na pagkakristyano po natin. Matagal na panahon po, mga kapatid, tayo po ay nabulagan ng maling pagkakilala sa Kristyanismo. At yan po yung gusto ni Satan. Maligaw tayo. Mamali yung ating paniniwala, pananampalataya. Di ba sabi ni Lord, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw. Kaya kung tunay po tayo pananampalataya, naiintindihan po natin na kasama pala sa buhay po natin, na yung buhay po natin dapat sumasagana sa mabubuting gawa, sa gawain po ng Panginoon. Para marami po tayong mahikayat at madala sa Panginoon. Kaya na dapat yung ating mga kilos, yung ating mga ginagawa, hindi po nakakatisod. Hindi nakakatisod. Kasi tayo po ay nanghihikayat ng tao. Dahil mahalaga ang tao makakilala sa Panginoon. At bakit napakahalaga po yung mga kapatid? Sabi po ng Roma chapter 1 verse 16. Ano po ang sabi ng Roma chapter 1 verse 16? Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Ano po napansin nyo? Yung mabuting balita daw po ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Kaya kung hindi po tayo sumasagana sa gawain ng Panginoon ang ating pong buhay, marami pong tao mananatili pong malayo yung kaligtasan sa kanila. Maaring maraming tao ligaw ang kanilang kaalaman sa salita ng Diyos sa katotohanan patungkol kay Kristo. Pero maginggan po tayo upang makakilala po ang iba. Dahil ang salita po, ang mabuting balita, ano pong malinaw na sinasabi, ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Kapag hindi po natin pala ginagawa yun, yung kapangyarihan ng Diyos, hindi po nila mararamdaman, hindi nila mararanasan, at wala po sa kanila yung tunay na kaligtasan. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, ito po yung pinapaabot ni Apostol Pablo. Kaya pala siya immovable. Kaya gusto niya na, kasi hindi niya kaya, na siya lang mag-isa. Kinakailangan sa buhay po natin, nagiging instrumento po tayo upang lumawak po yung gawain ng Panginoon. At meron po tayo ng concern doon. Ang dahilan po ang church, bakit po siya nagpapatuloy, bakit po tayo nag-exist? Hindi lang para mag-worship dito, mag-gathering po dito, mag-fellowship, kundi patuloy po, maging daan po tayo upang marami po ay mahikayat natin sa pagkakilala sa Panginoon. Hindi po ba, gamitin po natin yung ating po mga talento, yung ating mga trabaho, gamitin po natin yung ating mga lugar na workplace para
sila po ay mahikayat natin at madala sa Panginoon. Number 3 po mga kapatid. Bakit immovable si Apostol Pablo sa kanyang faith? What he do or what he did is the great hope of mankind. Yung ginawa po ni Lord ay dakilang pag-asa ng sangkatauhan. Wala na pong ibang pag-asa. Napapansin po natin mga kapatid, what is happening to our world. Ano po nangyayari sa ating mundo ngayon? Ano ba ang gawa ng pandemic na ito sa ating pong buhay? Di ba? Buong mundo dumadaan sa mga paghihirap, dumadaan sa mga pagbabago, dumadaan sa mga difficulties, dumaraan sa maraming mga kahirapan, mga pag-aalala, marami tayong nararanasan sa buhay na ito. At gusto ko pong ipaunawa sa inyo mga kapatid. Ano po? Ang nangyayari pong ito ay malinaw pong nakasulat sa Biblia. Sabi ni Lord, ang mga paghihirap na ito ay mararanasan po natin. At ito po ay umpisa pa lang, sabi niya. Imagine niyo po mabuti. Kaya kung hindi po magiging malinaw sa inyo yung tamang pagkakilala kay Jesus Christ, hindi rin po magiging matibay at mahalaga sa inyo yung pananampalataya natin. At hindi rin magiging mahalaga po sa atin para po tayo maghihikayat po ng tao makakilala sa Panginoon. Malinaw na sinasabi po ng salita ng Diyos, ng Panginoon, na tayo po ay dadaan sa matinding mga kahirapan. Sabi ni Apostol Pablo, mababagbat ng kahirapan ng mga huling araw. At unti-unti na po natin yan na ikita. Kaya mga kapatid, nire-remind ko po kayo, pinapaalalahanan ko po kayo, tingnan po natin ang ating pananampalataya. Hindi po dapat nating pinapabayaan. Maging matatag po tayo. Malinaw na nandiyan na po. Tayo po ay unti-unti na po nakararamdam ng mga kahirapan. At titindi pa po yan. Titindi pa po yan. Kaya nga po kung hindi po tayo makikitaan, tayo ng ating pamilya, tayo po ay magpapa-isi-isi pa din sa panahon po ito, binabaliwala po natin ito. Kasi sinasabi po natin na dilipas din yan, matatapos din yan. Sana nga. Pero hindi po natin mababali ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sinabi ng salita ng Diyos, magaganap at mangyayari. What we are going to do now is to prepare. Hindi po ba? I-prepare, patatagin, patibayin ang ating pananampalataya kasama ng ating pamilya, kasama ng ating mga anak. Kinakailangan makita nila tayo nagiging matibay. Kinakailangan makita nila tama yung ating pananampalataya upang sa darating na panahon, hindi natin alam, baka wala na tayo, patay na tayo, sila na lang ang naroon. At hindi po tayo nakapagpakita ang nakapagturo ng tamang pananampalataya. Di ba? Maraming century na po ang dumaan sa mga unang sinasabi po mga Kristiyano. Sa mga nauna po natin nakitang relihiyon sa ating po Kristyanismo. Pero ano po yung nakita natin na tinuturo po ng Kristyanismo na ating pong nakagisnan? Di ba paisisi? Pag hindi ko nila alam ang tamang pagkakilala kay Kristo, mawiwin lang po sila. Hindi po sila magiging matibay ang manatag sa pananampalataya. Kaya napakahalaga po, ng atin pong
Ano po yung pag-asa po natin? Ano po yung pag-asa ng tao na dapat nagpapatuloy na nangyayari at nagaganap sa atin pong panahon ngayon? Ito po yung sinasabi po ng salita ng Diyos, na hindi nababago, nananatili at nagpapatuloy. Huwag po kayong magsasawa. Bagkus unawain niyo pong mabuti, mga kapatid. Ano po ba sinasabi ng John 3:16? Hindi ko na po nilagay yan. Alam na po natin yung verse na yan. John 3:16. For God so loved the world. Ganyan na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya yung kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung patuloy at patuloy na dapat marinig ng tao, pinangahawakan ng Kristiyano, na yung buhay po natin dito sa mundo, hindi lang dito sa mundo, kundi merong buhay na darating. At yan po yung buhay natin sa piling ng Panginoon magpakailanman. Hindi po ba? Kaya nga sabi ni Lord, huwag kayong maligaw. Kasi baka maligaw tayo. Hindi tayo mapupunta doon sa piling ng Panginoon. Baka maligaw yung ating anak. Maraming tagapagturo po ngayon, mga kapatid. Simple lang po. Simple lang po yung pinapaunawa ko pong turo. Sumampalataya tayo kay Jesus Christ. Tanggapin natin siya bilang Panginoon. Dapat yan yung abounding po sa atin. Yan po yung motivation po sa atin para yung ibang tao. Mahal natin sa buhay, kamag-anak natin, kaibigan natin, dadalhin po natin doon. At ano po sabi ni Lord sa John 14:6? Nakalindin po natin yan, hindi ko na po nilagay yan. Ano po sabi ng Lord? Siya ang daan at katotohanan at ang buhay. The truth, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except. Dapat yung mga anak natin na unuwaan ko, hindi lang nila memory verse po yan. Tayo din, mga kapatid. Yan po yung nagpapatibay at nagpapatatag sa atin. Bakit tayo immovable? Bakit po tayo nagiging matibay? Ano po? Bakit tayo magpapatuloy? Sa ating pananampalataya, sa ating pagpupuri, sa ating pagsamba, sa ating paglilingkod. Bakit? Kasi pinupuso po natin yung katotohanan mula kay Jesus Christ dahil yun po yung dakilang pag-asa ng buhay ng katauhan. Wala na pong iba. Paano po pinapakita ni Apostol Pablo yung katotohanan mula kay Jesus Christ? Na siya po ay great hope. By reminding us the proof. Ano po? Basahin niyo po yung New Testament. Galatia, Filipos, Efeso, ano pa? 1 Corinthians, 2 Corinthians. Bakit po niya sinulat yan? Para po, manatili po yung church na matibay at matatag. Di ba, binabalik-balikan natin basahin, binabalik-balikan natin alalahanin. At pag binabalikan po natin yung alalahanin, binabalikan po natin yung mga paghihirap, yung mga paalaala ni Apostol Pablo po sa atin, nakikita po natin yung dakilang pag-asa. Nananatili po yung dakilang pag-asa po sa buhay po natin pananampalataya. At sa pamamagitan, hindi lang po ng sulat na po. Hindi na po yung maaalis, nandiyan na po yung mga sinulat ni Apostol Pablo ng papatibay ng dakilang pag-asa. By showing his example, pinakita niya Apostol Pablo ang dakilang pag-asa. Babasahin ko po itong verse na ito. Kanina binasa po natin yung patungkol. Ano po sabi ng mga talata? Maka 5 akong tumanggap
ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Ilan po yun? Makalima na 30. Diba ba? 30 na 5? Pinalo po siya. Bakit siya pinalo? Bakit siya pinapalo? Parusa sa kanya kasi nagbabahagi siya ng mabuting balita. 3 ulit kong naranasan hagupitin ng mga Romano at minsan binato. Makaikatlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. See? Maghapong lulutang-lutang sa dagat. Nawasak na yung barko mo. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa Hudyo at mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko ring labis na hirap at pagod, malimit na nagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lamang mabalabal. Grabe po. Tutusin baka dapat namatay na ito kasi sa hirap. Bukod dito, bukod sa lahat ng yan, inaalala ko pa araw-araw ang iglesia. Sino ito yung binasa ko kanina? Sinakita ko natin, bakit ganito si Apostol Pablo? Hindi po siya magiging ganyan kung hindi niya alam yung napakahalaga sa buhay ng ating mga tao. See? Religyoso po siya dati. Sumusunod, leader po ng kanilang religion. Pupuksain po niya ang mga mananampalataya dahil kanyang paniniwala, yun ang tama. Marami pong ganyan. Ang tama lang, Jesus. Tanggapin siya. Sampalatayanan siya. At patuloy na mamuhay. Nananatili po tayo nananampalataya sa kanya. Nagpapakatibay, nagpapakatatag. Ano man yung dinadaan ng ating buhay sa Lord. At ano man yung kakaharapin po natin, mga kapatid sa buhay na ito. Gusto ko po ipakita ulit sa inyo ang picture na ito. Kanina pinakita ko po sa inyo. Yung lion po kanina na andyan. Yung leon na yun ang kumakain sa mga Kristiyano. Pero nantili po silang matibay. Pero sa ating panahon ngayon, ito po yung unti-unting kumakain po sa atin. COVID-19 pandemic. So, hindi po literal na makikita po natin na yung COVID-19. Pero namamatay po tayo, nanghihina tayo, natatakot tayo. Ito po yung epekto. Hindi po yung dahil sa COVID-19, tayo po ay natatakot, nagkakaroon po tayo ng frustration, nagkakaroon po tayo ng mga disappointment, nagkakaroon po tayo ng mga anxiety, discouragement, doubt, at marami pa. Yun yung katotohanan po mga kapatid. Pero, pansinin po yung mga Kristiyano sa picture na natili po silang nagkakatipon, na nananili po may leader sa kanila doon, maaari nag-encourage, nagpapalakas, nagpapatuloy po sila kahit merong banta na kanila. They are immovable to. Sana ganyan din po tayo mga kapatid. Itong pandemic nito, tinatakot po tayo, marami pong ginagawa sa ating buhay. Pero manatili po tayo para ating pananampalataya. Hindi po ba? Hindi po tayo tumayo. Sabi ko din yung verse, kung binasa po natin, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Hallelujah.
ng Diyos, aming Ama. Maraming salamat po sa iyong salita na nagpapatunay ng mga katotohanan, Lord, na ginawa mo sa aming buhay. Mula noon pa at magpakailan pa man, Panginoon, na kakaharapin ng aming buhay. Lord, I pray na patuloy mo, Lord, bigyan ng katatagan ng aming pananampalataya. Lord, patuloy mo yung paunawasaan, Panginoon. Kami po ay maging timobo po sa aming pananampalataya. Lord, yung pananampalataya namin sa iyong bugtong na anak, natili po dahilan, motivasyon, upang Lord, sumagana po kami, Panginoon, sa mabubuting gawa. Upang marami po makakilala po, Lord. At sumampalataya sa iyong bugtong na anak. Salamat, Lord, dahil ikaw yung brain po namin. Dahil hindi po nawawala ng kabuluhan ang aming po pananampalataya. Patuloy mo, Lord, dahil dito sa aming puso, hindi natin makalimutan. At magsilbi yung motivasyon, Lord, namin lagi. Nakaharapin namin ang anumang hirap, anumang hamon, anumang challenge ng buhay na ito. Kasama, Lord, ang aming pananampalataya. Patuloy po kami, Lord, tulungan. Pangalan na Jesus. Hindi po, mawit po tayo. Ay, hindi po natin nawit dito. So
faithful, O Lord. Dahil ikaw ang aming tunay na aming Panginoon. Maraming salamat po, Ama, na binigay mo ang iyong bugtong na anak upang mula sa aming buhay sa daigdig dito na mapapahamak. Buhay na patungo sa kawalan ng pag-asa. Meron po kaming pag-asa. Katotohanan na ginawa ng iyong bugtong na anak. And we pray it, O Lord. Tulungan mo kami na yung mga katotohanan yan magiging malinaw sa aming pong buhay upang, Lord, sumagana sa amin ang mabuting gawain mo, Panginoon. Upang ang maraming pa, Lord, ay maging daan upang madala po namin, mahikayat po namin, Lord. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na ang bawat buhay po namin sa mundo pong ito, kami po ay patuloy, Lord, na meron pong ginagampanan sa buhay. Bahagi po ng aming pong buhay. Tulungan mo po kami, Lord. Bawat kilos namin, bawat buhay namin, Panginoon, meron po kaming mahikayat na madadala sa pagkakilala sa iyo. Dahil meron din po mga taong nagtyaga sa amin upang kami ay hikayatin. Lord, italin mo po sa puso, sa buhay, sa isipan namin, Panginoon, na yung mga kabutihan pala na yan ay dapat maging daan upang ang mga tao ay makakilala sa iyo. Dahil yung kabutihang loob mo, Panginoon, na binigay mo yung bugto kong anak, ay isang dakilang kabutihan, Panginoon, na sa kabila ng aming kakulangan at katapusan, Panginoon, in-offer mo, Lord, yung kabutihan mo mula sa iyong bugtong na anak. And Lord, kaya nasabi po, Lord, ng mga salita mo, we should abound in the work of the Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na habang kami nabubuhay, yung mabubuting gawa na yan, Panginoon, i-bless mo po ang aming mga buhay para magpatuloy mo kami maging blessing po sa iba. Dahil, Lord, ang pananampalataya po sa iyo, Panginoon, ay isang dakilang pag-asa ng aming buhay. At ang ginagawa po namin sa iyo, Panginoon, ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Kaya, Lord, patuloy mo po ito, Lord. Tanim sa aming puso at aming buhay. Hindi namin makalimutan kundi maging bahagi ng araw-araw namin buhay, lalo na po sa panahon po. Maging opportunity po namin, Lord, ang panahon ito. Hindi po kami mapuno ng takot, ng pag-aalala, Panginoon, ng pag-aalinlangan. Kundi, Lord, ito po ay opportunity upang mas lalo ka namin maranasan at mas malas po namin at maipakilala ka